Hindi raw alam ng ilang Batanggenyo kung saan dapat magsumbong kung makatatanggap ng text scams. Samantalang isang digital network advocate naniniwalang dapat isama sa mga kolehiyo at state universities ang digital literacy program. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, kung maituturo lamang daw sa mga estudyante yung digital literacy program, may tsansang maituro ito o maibahagi ito sa miyembro ng pamilyang walang exposure sa digital space. Dinededma at binubura na raw agad ni Shirley ang mensaheng natatanggap mula sa mga hindi kilalang numero. Kadalasang laman daw ng mensahe ay pagkapanalo niya sa pa-contest kahit wala namang sinasalihan. Kagaya ng magbigay daw muna ako ng pera sa kanya. Tapos saka may marireserve daw akong pera. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, ito nga raw ang dapat na ginagawa ng publiko. Pero bukod dyan, alam din kaya ng ilan na pwede nilang isumbong yan sa ahensya. Wala akong idea, sir. Pinapabayaan ko na lang. Hindi ko na pinapansin. Saka sakali naman ako ma-scam. Di magsusumbong na lang ako sa pulis para hindi na mangyari ulit. May consumer hotline pa nga ang NTC na 1682 na pwedeng pagsumbungan ng mga SIM card user. Ayun nga, nagtataka rin pero hindi ko na pinapansin yun. Siyempre, mayroon magte-text sa iyo na hindi mo naman alam kung kaninong number. Bagay na dapat ginagawa ng marami. Hindi raw dapat ipinagkikibit-balikat na lang ito. Dahilan kaya patuloy na may nabibiktima. Ayon sa isang digital network advocate, ang paggagat sa patibong ng mga umano'y scammer, dala ng mapang-akit na malalaking balik na pera kung sakali. Very attractive yung mga quick money schemes. Hindi natin maitatanggi na pag mabilis ang pera, mas attractive yan sa ating mga kababayan na nangangailangan. At kung sila daw ang tatanungin, dapat isama na sa kurikulum ang pagtuturo ng digital literacy program. Maibabahagi raw ng estudyante ang impormasyon sa miyembro sa bahay na hindi exposed sa digital space. Dapat naka-institutionalize na yan sa ating basic and secondary education. But at the same time, maglaan ng pondo yung gobyerno para sa mga state universities and colleges para mag-develop ng mga mas maraming experts. Hindi pa naman daw kailangang amyendahan ang SIM card registration law, kundi pagpapaigting ng monitoring at pagdaragdag ng tauhan kung kinakailangan. Bukod pa sa pagpapaigting ng batas, ang tingin dito ng Digital Pinoys, dapat nang mag-upgrade ng makinarya yung pamahalaan para mabilis na matunton yung mga nasa likod ng pagpapakalat ng text scam. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.